Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ups pala yun. Woo! Sa ganda ng suspension, pwede ka bumakbak sa mga backroads na malubak. Pero lamang ng konti si NX500 pagdating sa looks. Two of the latest beginner sport touring adventure bike na available sa market ngayon. Ang gagawa natin na comparison, meron tayo ditong pinaka-latest 2024 Honda NX500 and yung mas nauna ng konti sa kanya, 2024 CF Moto 450MT. 471cc parallel twin, 46.9 horsepower at 8,600 RPM with 43 Newton meters of torque at 6,500 RPM. 449.5cc parallel twin, 44 horsepower at 8,500 RPM and 44 Newton meters of torque at 6,250 RPM. So makikita natin yung frame ni NX500, wala siya sa ilalim, nasa ibabaw lang na parang sa mga sport naked. Ito yung subframe niya na naka-trellis. Very basic lang yung paint niya. Pagdating sa engine niya, basic lang din. Ito rin yung same engine ng mga CB500, Rebel 500, CBR 500. So maraming platform ang gumamit ng ganitong engine. And all black lang siya. Yung frame naman ni 450MT, makita natin na tubular type, tapos meron pa siya dito sa ilalim na support hanggang dito for stability and rigidity. Tapos makita natin maganda yung pagka-powder coat ng kanyang subframe na removable kung sakali masira. Dito naman sa makina ni 450MT, kita natin na para siyang may pagka-European yung dating, attention to detail, ang ganda ng kulay and ang ganda ng detail niya. So itsura niya mas mukhang nasa upper class. Si 450MT ay may J1 4-pot caliper pero single disc and single caliper lang siya. At dito lamang si NX500 dahil meron siyang dual calipers and dual disc pero 2-pot calipers lang ang kanyang Nissin calipers. NX500 has 41mm Showa separate function fork and rear monoshock na may 5-stage preload adjustable. Same silang naka-inverted front forks pero dito lamang si 450MT kasi naka-KYB adjustable front suspension siya. Dito yung adjustment niya sa ibabaw. Preload and rebound. Rear shocks niya is also KYB na may remote reservoir. At yung preload adjustment niya ay thread type. Kaya mas accurate ang kanyang preload adjustments. And then makikita natin dito may extra butas pa dito. Kasi ang kanyang seat height ay adjustable. So pag nilagay mo sa isang butas yan dito na mas lower yung butas, malilower mo pa siya ng I think about ½ inch. Front tires ni NX500 ay may 110 by 80 by 19 inch wheels. Rear tires niya naman ay 160 by 60 by 17 inch wheels. Pang off-road specs naman ang kay 450MT dahil meron siyang 21 inch wheels at 90 by 90 tire and 140 by 70 by 18 inch wheels for the rear tire. So mas manipis ang gulong ni MT pero mas malaki ang diameter. So very good for off-roading. Mas malapad naman at mas maliit ng konti yung kay NX500. So very capable siya for flat road, high-speed touring. Parehas sila naka-tubeless tires pero si 450MT ay merong spoke wheels. So meaning nun, yung wheels niya na spoke ay very good sa mga off-roading kasi mas matibay ang spoke wheels pagdating sa lubak. When it comes to swing arm, kita naman yung swing arm ni NX500 is alloy. Pero yung design niya medyo basic lang. Maliit lang yung swing arm niya. Swing arm ni 450MT, mas mahaba yung wheelbase niya, mas mahaba yung swing arm at mas mataba. Dito makikita natin yung part na walang powder coat, makikita natin na alloy swing arm ng gamit niya. When it comes sa looks, makikita natin na parehas naman silang futuristic. Ito yung latest na look ngayon ng mga sport touring and adventure bikes, tsaka yung dirt bike. So dito makikita natin parehas sila merong 2-layer of headlight na LED. Pero kay 450MT, naka-projector siya. Meron siyang lens sa loob na projector type. Parehas din sila merong DRL. Ito yung kay NX500. Parang naka-smile. And yun din kay 450MT. Parang naka-smile din siya. So pagdating sa headlight, sa tingin ko mas malakas kay 450MT dahil sa kanyang projector lens na nasa loob. While kay NX500, reflectorized lens lang ang gamit niya. Sa rear naman nila, mas slim taillight ni NX500, mas mukhang pang sport bike yung tsura niya. So hindi siya malaki tignan pag nasa likod. While kay 450MT, mas malapad yung likod niya and palapad naman yung forma niya. Parehas sila naka-LED and parehas na modern yung design. When it comes to fuel tank, mukhang mas malaki
yung kay 450MT comparing kay NX500. Pero, alam nyo ba na parehas lang silang 17.5 liters. Siguro dahil si MT meron pa siyang plastic fairings dito. Unlike si NX500, ito na buong tank niya. Ayan, metal na yan. So, when it comes to pagiging macho at magiging bulky, mas malaki at malapad tignan si 450MT dahil sa fairings na nakalagay dito sa tank niya. When it comes to functionality, dito lamang naman si NX500 kasi meron siyang center stand. Same yan kay naunang version niya, si CB500X, meron din siyang center stand. While kay 450MT, it's an optional accessory. So, bibili ka pa nun sa CF Moto, I think nasa around 8,000 yata yun. When it comes to electronics, parehas silang naka TFT display. Pero medyo mas matagal mag-boot ng konti si 450MT. Pero maganda naman yung mga instrument panel niya. Kita mo lahat ng mga details. Ito naman yung TFT display ni NX500 sa CB650R na latest release na 2024. And yung controls niya, typical Honda quality. Kita naman natin. Very solid. Dito yung traction control. So parehas silang merong ABS and traction control. Ang ganda ng directional pad niya dito sa pagpili-pili ng menu. Parehas silang may windshield, syempre, Sport Touring Adventure. Pero I think hindi adjustable yung kay NX500. Naka-fix lang siya. While kay 450MT, meron siyang pihitan dito. So pwede natin siyang i-adjust. So on the fly, kung abot mo siya, pwede siyang pihitin kahit nasa biyahe ka. Pero hindi advisable, syempre. When it comes to seat height, merong 32.7 inch si NX500 and talagang may kataasan. Medyo mataba din kasi yung upuan niya. Makapal yung foam kaya talagang tiptoe tayo. So yung height natin is below 5'5". Riding position, as usual, syempre kung naka-adventure sport touring ka, very upright riding position. Ang maganda rito kay NX500 is sakto yung lapit ng manibela sa rider. And try naman natin yung pakiramdam ng isang passenger. Ayun, maganda yung foam niya. Makapal din. Masarap sa pakiramdam. Malambot yung foam niya. Parang gel type. Maganda yung quality talaga. At hindi ka dudulas, makapit. Maganda yung grip niya. Pero medyo may pagka-slim. So kung medyo malaking back ride, malapad, medyo lalagpas yung kanya legs tulad niyan. Yung banda ditong part ko, nakaupo na dun sa medyo malapit na sa grab bar. Tapos yung seat quality niya, medyo mataba yung foam dito, makapal. Maganda rin yung seat cover niya. Medyo may pagka-rubberize and makapit, maganda yung grip. Pero pagdating sa passenger, medyo maliit na. Palit na siya dito. Kasi yung shape niya, sporty, patulis yung dito. Weight niya naman is 196 kilo. Pag tutulak-tulak natin siya, magaan lang. So yun ang kagandahan sa mga ganitong sport touring, adventure type. Hindi ka ma-intimidate sa kanya. Try naman natin si MT. Mas magaan to. Pero ang difference lang nila is 1 kilo kasi 195 kilo ang weight ni 450MT. Seat height naman ni 450MT ay tama-tama sa mga hindi pinagpala sa height kasi isa sa pinakamababa to na adventure bike with only 31.5 inch of seat height. So nakita nyo, hindi ako sobrang tiptoe sa kanya. Medyo nakakatupi pa yung daliri ng paa natin. Yung kanyang riding position, upright pa din. Pero ito kasi nilagyan natin ito ng riser, kaya mas lumapit na at mas tumaas yung handle. Try naman natin pakiramdam ng isang passenger sa 450MT. And right away, pansin ko talaga yung lapad. Mas malapad yung upuan niya and mas grippy. Pero yung quality ng foam nila, halos same lang. Pareha silang malambot yung foam. Mas malapad lang ng konti yung kay 450MT. And syempre, kung meron kang top box, mas maganda kasi hindi na kailangan humawak ng passenger mo. Pwede siyang bumitaw kasi may sandalan. Lalo kung sec top box ang bibilin mo, meron siyang backrest. Parehas naman silang merong rubber sa foot peg. Pero kay 450MT, detachable yung rubber nito. Nakita niyo yung mga ipin dyan. Ang purpose kasi niyan, pag tinanggal mo itong rubber, pwede ka nang mag-off-road. Kasi sa off-road, maputik, madulas. Kaya pag tinanggal mo yan, kakapit yung sapatos mo dito sa mga ipin. Kaya may ipin siya dyan. Dito naman lamang si NX500 pagdating sa security system niya. Kasi meron siyang immobilizer. So makita niyo yung HISS dyan. It's a Honda Ignition Security System. So, meaning yan, yung susi niya mismo ay naka-immobilizer. Pag nagpalit ng ibang susi, hindi siya mag-i-start. So, sound check naman natin na may 180 degrees crank. So, pareha sila naka-exhaust na. Kaya magandang mag-sound check. So, ganyan yung tunog niya. And sa ganung rev ko pa lang, ramdam ko na yung vibration, medyo malakas. Parang nakikirito yung kamay ko. Vibration. Buong motor nagbabibrate. Pagdating naman sa crank configuration, dito lamang si 450MT kasi meron siyang 270 degrees crank and dual balancer shaft. Kaya mas smooth ang
performance at pakiramdam sa kanya. Lesser vibration. Yan. Tapos yung tunog niya, similar sa mga V-twin, parang magaspang ang tunog. At medyo bassy. At sa kada rev mo sa kanya, sobrang minimal ng vibration sa buong motor at lalo sa handlebar. Andito tayo sa S-Lex for a quick breakfast ride. And subukan na rin natin reviewin kung kamusta naman si 450MT. Andito tayo dumaan para meron tayong mga backroad action. Konting lubak-lubak eh. Tsaka twisties. O diba? Sakto-sakto kay 450MT oh. So advantage ni 450MT, dire-diretso ka lang sa lubak. Ito nga yung natin oh, same. Woo! At least may adventure. Ganda, napaganda ng daanan dito. Ito yung bagay na bagay kay MT, yung mga backroads. Sa ganda ng suspension, pwede kang bumakbak sa mga backroads na malubak at may humps. So ito na yung first ride natin sa 2024 Honda NX 500. And kasama natin si OBR, kaway ka man dyan. Yan. So on the way tayo ngayon sa Ayala Malls, Manila Bay. Tingin tayo doon, tingin tayo, maraming sale ang SEC Moto Supply. So una ko napansin kay NX, yung suspension niya sobrang lambot, pati upuan. Sa lambot ng suspension, oy parang siya mayroong after effect na gumaganon pa rin eh. Tapos na yung lubak, gumaganon ka pa eh, parang waterbed. It's good sa mga slow riding, pero kung medyo mabilis na, parang mas prone siya mag bottom out. Pero siguro pwede pang timplahin yung preload. Baka nakaset to sa single rider, medyo malambot siya, pero kagandahan ng lambot niya, hindi mo ramdam yung mga lubak eh. Yan, pero matalbog nga talaga. Matalbog, para kaming tinitilapon. Masyado mabilis yung kanyang rebound. Eh hindi pa naman to fully adjustable, so ayun, yung napansin ko sa kanya. Coming from a cheaper bike, the 450MT natin, yun naman kasi fully adjustable naman yung suspension nun. Ayun, so gagalaw ka ng gagalaw dito. Pero basta chill ride lang, masarap sa pakiramdam. Maganda rito sa mga 2-cylinder nito, napakatipid sa gas na ito. Nasa balance siya ng power and fuel consumption. Very good pang long ride eh. Kasi ano yung sobrang powerful kung malakas naman sa gas. Advantage ni NX 500 is pagiging lightweight niya, tsaka manipis. So madali lang siya singit-singit to. Pero yung ground clearance niya, tsaka yung longer suspension travel, andun eh, para sa isang adventure bike. Ayala Malls nga, Ayala Malls, Manila Bay. Kasi parking. Okay, pwede tayo sa car park. Dapat tinanong na rin natin pala kung saan yung entrance. Yan, yun ang advantage ng naka 400cc 400cc, 500cc pala ito. Advantage ng 400cc and above. Tapos baba lang yung, hindi mo na kailangan tumayo eh. So ito na yung parking natin, ganda. Maganda na naka big bike sa Ayala Malls. Pwede ka mag-park sa car slot. Let's go. OBR natin. Busy mag cellphone. Wahay! Wahoo! Sorry. Humps pala yun. Invisible yung mga humps eh. Buti malambot yung upuan, no? Yung advantage na malambot ang upuan. Pero yung ride comfort, no? Napakaganda. Ride ni NX 500. Parang feeling ko mas malambot ngayon tong NX 500 compared kay CB 500. Siguro mas pinokus nila yung comfort. So yun, overall, napakadaling gamitin. Mag-enjoy ka rin dito sa NX 500 na to. Kaya lang medyo nakikiliti ako sa vibration. Sa kamay ko, ramdam ko. And good thing meron ng shortcut dito, the Harbor Link connector and Lex connector. Yan, mabilis ang biyahe. Maganda rin yung handling niya. Nag-enjoy ako dito. Hindi ka pagod. Napakatipid sa gas. 2 bars tayo nung umalis, 2 bars pa rin tayo ngayong uuwi. Sabi nila mabigat daw yung CB 500. Siguro mas magaan to, pero hindi ko alam eh. Halos same bike lang naman sila. Red line niya lang around 8,500, red line na siya.
So maganda masubukan din natin tong CB500 na CB500 actually. Kasi ito yung first generation ng NX500, ganun ba? First version. So second version na ngayon yung NX500 is the same bike pero nag-iba lang yung itsura. Iba yung fairings, iba yung headlight. Pero engine, frame, and other mechanical components ay same lang naman sila. Maganda na ganitong sport touring, kita mo yung nasa malayo kung saan nagkaka-traffic. Baga makakaiwas ka kagad kung merong something doon sa harapan. So ito, napadaan tayo sa RTP Decals Apparel Store. Shoutout sa RTP. Tropa natin yan. So maaga niyang nakukuha ang kanyang peak torque and horsepower. Meaning, mas ano siya, more on stroke. Mas mataas ang kanyang stroke kumpara sa kanyang bore. Parang tinatawag yung under square engine. Mas malakas, mas torquey. Kaya nga mas matipid sa gas kasi konting piga mo lang, mahatak na siya. Testing tayo sa hatak niya. Full throttle yan. Woo! Sakto-sakto yung power niya. Maximize mo yung power nito. Makakaranas ka ng full throttle. Kasi pag mga 600 pataas, sa city hindi mo magagamit yung full throttle eh. Dito, minsan mga wide open stretches magagamit mo siya. Natry ko yung clutchless eh. Kulang na sa practice. So napakagaling ng ginawa nila kay NX500 kasi imagine, dinagdagan lang nila ng konti sa presyo, no? From 399 naging 409. So magkano lang, 10k lang yung nadagdag. Meron ka ng TFT panel and new look na. Syempre mas futuristic si NX500. So overall, very capable pa rin itong CB500X. So kung may wala kang budget sa isang brand new, makahanap ka ng second hand in good condition, in good deal, why not? Diba? Yung matitipid mo, pambili mo pa yun ng accessories or probably second hand na scooter pa, matitipid mo. Kasi medyo mura na yung bentahan ng second hand. Pero knowing Honda, mataas ang resale value. When it comes sa looks, para sa akin mas maganda yung lines ni NX500. Mas gusto ko yung lines ni Honda, talagang kitang-kita mo yung sharpness niya, pagka-modern niya, mas maganda yung flow. Kay CF Moto, hindi ko man sinasabing hindi siya maganda, pero yun nga, medyo hindi kasing smooth flowing ng lines ni 450MT. Pero para sa akin, maganda pa rin naman yung looks niya. Pero lamang ng konti si NX500 pagdating sa looks. With an SRP of 409,000, medyo nasa upper class na si NX500. Siyempre, it's a Honda, kaya mas mahal ng konti yung kanyang SRP. And ito na yung pinakamurang sport touring na expressway legal ni Honda. So itatapat natin kay 450MT na may only 328,900 lang. And with all the features sinabi natin, very capable on and off-road. Mapaisip ka. Pero syempre, Honda is Honda. Para sa akin, kung naghahanap ka ng compact dahil mas maiksi at mas slim yung body niya, mas maiksi yung wheelbase niya, total length niya mas maiksi, mas compact. Sa weight naman, same lang sila. 1 kilo lang yung difference. Pero mas mataas yung seat height. So, hindi siya advisable sa mga hindi pinagpala ng height. So, pwede ka lumipat kay 450MT kung gusto mo ng lower seat height. Pero pwede mo naman gawa ng paraan yun. Pwede mo rin patabasan yung puwan ng NX500 kasi medyo makapal pa yung foam nito. Pero syempre, tried and tested platform ng 471cc ni Honda. Matagal na sa market. Since 2018. So, kung gusto mo ng tibay, reliability, at subok na hindi ka na magre-risk at alam mo na yung resale value ng isang Honda, syempre dito ka na sa Honda. Subok na kung may budget ka at kung more on-road ka, more on highway ang iyong biyahe, mas maganda, syempre, mag NX500 ka. Pero kung mas marami kang gugulungan na off-road, dito ka na sa 450MT. Mas magaan ng konti, 1 kilo, mas mababa at pwede mo pa siyang ibaba ng konti pa. Maraming features, mas mura yung SRP. Yun nga lang, syempre, pagdating sa quality, medyo iba yung Honda. Syempre, hindi kaya tapatan ng mga Chinese manufacturers ang Honda. So, magkaiba sila ng category, pero ginawan lang natin ng comparison para makita natin kung ano yung mga lamang ni NX500 sa ibang mga kasama niyang category. 471 and 449. So, magkalapit yung makina nila. And pareha silang pang beginner na sport touring adventure bikes.
So, ako'y papipiliin, syempre, depende talaga sa paggagamitan. So, para sa akin, nag-enjoy ako kay NX500 dahil magaan din siya. Tapos, ang ganda ng suspension niya. Para kang dinuduyan, malambot yung suspension. Nag-enjoy din ng ating OBR sa pag-ride sa kanya. Syempre, yung looks niya, napaka-pogi rin talaga. Head turner, lalo yung kulay white, napakaganda. Pero syempre, bilang owner ng CF Moto 450MT, talagang para sa akin, value for money pa rin siya. Although medyo risky dahil syempre CF Moto, hindi siya kasing tibay ng mga Japanese bikes. Pero mayroon naman siya mga available parts na. So, ang purpose ko kasi dito kaya ako kinuha to is more on off-roading ko siya gagamitin. So, depende talaga yan kung saan mo gagamitin. Pero para sa akin, pareha silang highly recommended.